Sunugin ang mga aswang! Salot ang mga iyan sa lipunan! Sunugin natin! Sunugin! 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 Maawa na po kayo sa amin ng asawa ko. Nagkakamali kayo. Hindi kami mga aswang. Inosente kami ni Pedring. Tumanda na kaming ganito. Nagkakamali kayo ng iniisip niyong mga aswang kami. Wala na kaming ibang mapagkunan ng pagkain kundi ang gubat na lang. Kumain kayo ng hayop! Hindi nyo na may tatanggi ang nakita namin! Pakiusap, Kapitan. Maniwala naman kayo sa amin ng asawa ko. Hindi kami masasama. Talalabang ng gutom ang lahat ng nakita nyo. Hindi kami mga aswang sa bayang ito. Maawa na kayo. Huwag niyo kaming sunugin. Hindi dapat kinaawa ng tulad ninyo! Mga kasama, sunugin sila! Sunugin! 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 Teka lang, Pao! Oh, ano yan? Bakit ganon? Naawa ako sa dalawang matanda. Ay, naku, wag ka mag-alala, Poy. Kasi parehas lang naman tayo ng nararamdaman. Siguro, dahil matatanda na sila, di ba? Tapos, nagmamakaawa pa. Oo nga. Pero kung totoo man niyang mga aswang sila, may dahilan naman ng mga tao para talagang patayin sila. Di ba? Hindi naman lahat ng aswang masasama. Tulad nga Oo ng nga. sabi nila, di ba? Hayop naman yung nakitang kinakain nila. Hindi naman tao, Poy. Well, but that doesn't guarantee na hindi nga talaga sila masamang aswang. Well, Pero ewan ko ba, naaawa pa rin ako. Damang-damang ko yung iyak, yung pagmamakaawa Tama nilang ka huwag dyan. silang sunugin. Oo. Kasi hindi naman daw sila mga aswang at inosente sila. paano nga kaya kapag napatunayan nilang tao nga talaga yung mag-asawa no? Di ba, syempre, grabing konsensya siguro talaga yun para dun sa mga sumunog. Kapitan pa nga ang nagpasimuno. Ewan ko ba kay Sender kung bakit mabigat agad itong unang eksena nila. Ay, nako, normalize blaming the sender ba? Poy? I-normalize ba natin no blaming the sender, ha? Joke lang. Normal na kaya ang ganong eksena sa kanila? Siguro hindi ko alam, Poy. Bakit di na lang natin alamin kay sender? Mabuti pa nga. Dahil ang sender natin ay nagpakilalang Wow! Marco. Isang dating sundalo na naging barbero. Okay. Pero bago natin ituloy ang kwento niya, sa mga nakikinig dito sa ating channel, kung hindi pa kayo naka-follow, please like, share, subscribe, and ring the bell button para lagi kayong updated sa mga bagong upload dito sa channel natin. Good day, Paula and Popoy. My name is Marco. And yes, it is my real name. Hindi ko na itatago ang pagkakakilanlan ko. Pero iniba ko na lang ang pangalan ng mga naging bahagi ng kwento kong ito kahit na burado naman na sa mundo ang iba sa kanila. I'm 45 years old at nangyari ito 15 years ago. Sundalo po ako noon. Pero ngayon ay nagretiro na ako. Naranasan kong ipadala kung saan-saan para isabak sa gyera, dahilan para magkaroon ako ng trauma at ilang memory lapses. Lalo na po noong ipinadala kami sa Mindanao. Napadpad na lang po ako bigla sa bayan ng Capiz sa hindi malamang dahilan. Wala po akong matandaan noong mga oras na yon. Ang huli kong natatandaan, may pinasabog akong bomba sa mga terorista sa Mindanao. Tapos pagising ko, nasa isa na akong maliit na kubo. Sugatan ako at walang ibang dala kundi ang isang maliit na itim na bag na may lamang gunting na pangbarbero na ginagamit ko sa mga kasamahan ko bilang manggugupit din nila. At isang maliit na notebook. Para akong nawawala sa sarili ko nung mga oras na yon. Walang ibang tao sa kubo kaya umalis ako. Hanggang sa nasaksihan ko ang mga tao na may sinusunog na dalawang matanda. Dahil ang sabi nila ay aswang daw ang mga ito. Takot na takot ako habang nanunood sa mga taong nagkakagulo. Pakiramdam ko, magkakaroon ng malaking gyera sa lugar dahil sa laki ng apoy na nakikita ko. Tapos tinutorture ang mag-asawang kulubot na ang balat
at puting-puti na ang buhok. Para akong mabaliw. Gusto kong sumigaw ng malakas at magpasabog para wala nang matira sa kanilang lahat. Kaya nagpunta ako sa sulok. Takip-takip ang tenga ko gamit ang dalawa kong mga kamay. Oh, umano ka rin dyan sa sulok. Para kang tutang takot na takot. Hindi ho. Ayaw ko lang na nakakita na ganyan eh. Dati kasi kung sundalo, may takot lang ako na baka biglang magkaroon ng gyera. Giara! Huwag ka mag-alala. At wala namang ganon dito. At tapos na. Tahimik na rito sa amin. Ay siguro mag-isang buwan na rin mula nung huli. Nakahuli lang kami ng aswang at dapat lang din naman sa kanila ang maparusahan kaysa makaperwisyo pa. Hindi ba? Tumayo ka na dyan. Wala ka nang dapat ikatakot. Dayo ka ba? Ngayon lang kita nakita rito ah. Wala rin talaga akong matandaan kung paano ako napadpad dito. Nagising niya lang ako sa isang maliit na kubo. Malapit dito. Aba, anong nangyari sa'yo? Bugbog ka rin ng sugat at pasa sa katawan na. Tsaka mukha ngang sundalo ka. Base sa gulagulanit mong uniforme. Hindi ko po talaga alam. Ang huli kong natatandaan nasa Mindanao ako at nakikipagbatuhan ng bomba. Mindanao? Ah, ang layo nun mula rito. O siya, bakit hindi ka muna tumuloy sa amin? Mukhang wala ka na namang matutuloy yan eh. O babalik ka rin doon sa kubong pinanggalingan mo. Hindi ho. Ang balo ko ay maghahanap sana ako ng trabaho. Hanggang sa makaalala ako. May alam po ba kayong barbershop na pwede kong pasukan? Barbershop? Walang ganon sa maliit naming baryo. Tingnan mo nga mga buhok namin, mahaba. Hindi kami marunong manggupit ng buhok. Kanya-kanyang diskarte na lang kami. Paanong puto lang gagawin namin? Mukhang sakto rin. Dahil kailangan namin ng tulad mo. Kung ganon, gagawin ka naming barbero sa aming baryo. Ako ang unang gugupitan mo. Bakit hindi tayo gumawa ng maliit na kubo para sa kanya, Tonyo? Magandang ideya nga yan. Ano? Ayos ba sa'yo yun? Ano nga pala pangalan mo? Marco ho. Marco. Mabuti naman. Di mo nakalimutan ang pangalan mo. Ako naman si Pido, ang kapitan dito. Siya naman si Tonyo, ang kaibigan ko. At kanang kamay ko sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa maliit na komunidad. Ayos lang ho bang makikituloy ako sa inyo? Ay walang problema hanggat hindi ka nakakaalala. Ngayong gabi, sa bahay ka muna. Tapos bukas ay gagawa kami ng kubo para sa'yo. Doon ka manggupit. Wala bang magiging problema po yun sa inyo? Wala naman. Dahil tiyak na makikinabang rin naman kami sa'yo. Ano pang ibig niyo sabihin? Dahil nga magiging barbero ka sa amin. Yun ang ibig niyang sabihin. Ang mabuti pa, tara. Hayaan na natin ang mga tao dyan sa dalawang aswang. Madilim na masyado. At baka mahirapan tayong tingnan ang daang pauwi. Walang pagdududa sa akin ng mga oras na yon. Ang nasa isip ko lang talaga, napakabait nilang tao para tumanggap ng isang taong hindi nila kilala. Wala man lang takot na para bang hindi man lang sumagi sa isip nila na paano kung may bomba pala akong dala. Madilim ang daan papunta sa baryong sinasabi nila. Nagtataasan ng mga talahib. Makipot ang daan na para bang sinadyang hindi makita ng iba. Habang naglalakad kami, ang dami nilang sinasabi pero wala halos pumasok sa utak ko dahil sumasakit ang ulo ko noon. Malapit na tayo. Pagdating natin doon, ipakikilala kita. Lalo na kay Gayam, na ina ng lahat. Bakit ina ng lahat? Matanda na ba siya?
Hindi pa siya matanda. Kaedad lang din naman namin ang kaibigan namin yon. Ang siste kasi, kaya naging ina siya ng lahat. Dahil madalas siyang magpakain sa amin. Nako, magaling ang isang yon at madiskarte. Kaya naman kapag may nangangailangan noon sa amin, siya agad ang tinatakbuhan. Kung ganun po may malasakit siya sa kapwa niya. Mabuti naman po kung ganun, di ba? Oo, kaya naman kasundo niya ang lahat doon sa amin. Paniguradong tatanggapin ka rin noon ng buong buo. Baka nga maawa pa sa itsura mong yan eh. Kaawa-awa na po ba talagang ganitong itsura? Hindi naman. Ang totoo nga ang gwapo mo pa rin tingnan kahit na marusing ka. Sa tingin ko ay bagay kayo ng anak kong si Mahalya. Mahalya? Biglang sumakit ang ulo ko nang marinig ang pangalan na yon. Napahawak ako sa sentido. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam Bigla lang hong sumakit ang ulo ko. Nandito na naman tayo. Ah, Magpahinga ka. At nang sa gayon ay mawala ang pananakit ng ulo mo. Sandali, tatawagin ko lang ang anak ko para masikaso ang tutulugan mo sa bahay ngayong gabi. Magpapahanda ako ng pagkain kay Gayang para bago ka matulog ay makakain ka na. Iiwan mo na kita rito kay Tonyo. Pare, ikaw na munang bahala sa bisita. Oo pare. Naiwan kami sa labas. Kahit na nakakaramdam ng kakaibang sakit ng ulo, nagawa kong ilibot ang tingin ko sa buong lugar. Maliit lang naman ang sinasabi nilang baryo. Karamihan sa mga bahay ay gawa sa kubo, pero may nakita rin naman akong gawa sa konkreto. Maraming puno sa paligid, animoy parang sinadyang magkaroon ng maliit na komunidad sa gitna ng gubat. Mas gusto ni Pido ang ganitong klase ng pamumuhay. Malayo sa maraming tao. Hindi naman kami NPA. Baka yun ang isipin mo kung bakit kami nagtatago rito. Sadyang mas payapa lamang talaga kapag mas kaunti ang nasa paligid mo. tama naman ho kayo. Wala sigurong gulo rito. Meron pa rin naman. Tulad na lang nung nakita mo kanina. Siguro'y minsan mo na rin namang narinig ang usap-usapan na dito raw sa amin sa Capiz. Maraming aswang. Hindi naman gaano, pero meron. Totoo ba talaga ang mga katulad nila? Aswang ba talaga yung mga sinunog ninyo kanina? Oo, aswang ang mga yon. Masyadong mailap ang mga tulad nila at mahusay magtago. O kaya naman tumakas. Pero yung dalawang matanda na yon, nakita namin malapit dito. Kinagat ang alagang kambing ng isa sa mga kasamahan namin. Sino ba namang normal na taong gagawa ng ganung bagay, hindi ba? Kinagat nila ng buhay? Oo, buhay. Kaya biglang umiyak yung kambing. Kaso wala na. Namatay na. Kaya inilibing na lang din namin. Hindi naman na namin pwedeng kainin yon at baka may lason. Mahawa pa kami sa pagiging aswang nila. Mabuti ho yung makasiguro. Kaysa naman pumapahamak pa kayo. Ang tagal namang bumalik ni Pido. Pagbibilin lang sa anak eh. Halika na nga. Kumatok tayo kay Gayang. At nang makilala ka na niya. Mga ilang pamilya ho kayong nakatira rito? Hindi lalagpas ng 20. Siguro nasa 12 hanggang 15. Hindi ko rin talaga sigurado. Maliit lang ho pala talaga. Yan lamang ba talagang maliit na bag na yan ang dala mo? Wala ka madlang baon na damit? Hindi ko alam kung may damit pa talaga akong dala. Nagising na lamang po ako na ito lang ang meron ako. Ano bang laman yan? Mga gamit po pang barbero. Tsaka isang maliit na notebook. Notebook? Ano yan? Listahan ng utang? Hindi ho.
Binigay ho to ng kaibigan kong si Wancho. Pero hindi ko alam kung nasaan na siya eh. Mukhang nagkahiwalay na kami. Nakakalungkot naman. O siya, eto na ang bahay ni Gayang. Bukas pa ang ilaw. Ibig sabihin, gising pa siya. Sandali at kakatukin ko. Gayang! Gising ka pa ba? Si Tonyo ito. Sandali! Tonyo! Ayan na! Oh, sino yung kasama mo? Kadungis naman yata. Pero gwapo ha. Si Marco. Nakita namin sa sulok ng daan kanina. Takot na takot. Akala niya raw magkakagyera. Kasi sinunog namin yung 2 aswang na nahuli kanina. Kaya naman pala may trauma. Dati raw sundalo. Hindi naman baril ang dala. Oh, anong dala niya? Mukha kasing kasyang baril sa maliit na bag na dala niya eh. Ayun nga eh. Gunting pambarbero ang dala imbis na baril. Pero mukhang nagsasabi naman ang totoo. Tingnan mo naman ang suot. Marumi pa. Marumi lang at punit-punit. Pero ganyan naman talaga ang uniforme ng mga sundalo, hindi ba? Aba, oo nga no. Ano bang nangyari sa'yo iho at nagkaganyan ka? Wala raw siyang matandaan. Ang mabuti pa, papasukin mo muna kami. Meron ka pa bang maihahaing pagkain dyan? Hindi pa siguro kumakain ng isang to eh. O siya, sige tuloy kayo. Meron pa namang natirang kaldereta at may dinuguan pa. Maghahain lang ako. Susunod din siguro dito si Pido. May inutos lang sa anak. Kumalamang sikmura ako nang maamoy mula sa kusina na mukhang iniinit ni Aling Gayang ang mga pagkain. Maya-maya pa, dumating si Kapitan Pido at nagulat nang makita na kami roon. Kaya pala bigla kayong nawala roon sa labas kanina. Binalikan ko pa naman kayo doon. Buti na lang at hindi malayo ang lakarin. Kumusta ang pakiramdam mo, Marco? Masakit pa ba ang ulo mo? Edyo po. Baka gutom lang yan. Mawawala rin yan kapag nalagyan ng tiyan mo. Siguro nga ho. Pinakain nila ako habang inuusisa. Tango at iling na lang ang halos naging sagot ko dahil sa sarap ng kaldereta. Kalderetang bibe raw yun, pero ang dinuguan, isang beses ko lang tinikman. Hindi ko kasi gusto ang pagkakaluto dahil parang malansa. O ano Marco? Nabusog ka naman ba? Opo, maraming salamat po sa pagkain. Masarap po ang kaldereta. Lalo na't maanghang. Huwag kang mag-alala. Bukas naman, dito ka ulit kakain. Paniguradong matutuwa ang mga tao pag nalaman nilang may barbero na kami rito. Ayun kasing tagagupit namin talaga'y namatay na. Tinamaan ng ligaw na bala. Siguro mga 6 na buwan na rin ang nakakalipas. Tama ba ako, Pido? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin nahahanap kung sinong nagpaputok. Imposible na siguro nating mahanap yun. Hayaan na lang natin. Kakarmahin din naman siya. Ang mabuti pa siguro ay uuwi na kami nang makaligo at makapagpahinga itong si Marco. O siya, sige na. Kayo nang bahala sa kanya. Lalakad na rin ako pa uwi, Pido. Marco, baka hinahanap na rin ako ni Mrs. Bukas na lang ulit tayo magkita-kita. Pupunta ako sa inyo ng maaga at nang mapag-usapan ng pagtatayo ng barbershop ni Marco. Sige paring Tonyo. Maraming salamat sa tulong mo ngayong araw. Asahan ulit kita bukas ha? Tinapik ako ni Mang Tonyo sa balikat bago siya umiba ng daan sa amin. Tahimik kami ni Kapitan Pido habang naglalakad papunta sa bahay nila. Huminto kami sa tapat ng isang konkretong bahay. Yun yata ang pinakamalaki at maayos sa lahat ng bahay na nandun. Siguro dahil nga siya ang kapitan,
Bukas ang pinto. Kaya naman mula sa labas, nakita ko ang isang babae na nag-aayos ng higaan sa sala at nagpapagpag ng punda. Nakatalikod siya. Nakabuhaghag ang mahaba niyang buhok na may alon sa dulo. Maputi siya at medyo maputla. Lagpas tuhod ang suot niyang malambot na kulay puting palda. Pinareha sa damit na yumayakap sa kanyang katawan. Dahilan para madipina ang hubog ng kanyang baywang. Nang humarap siya sa gawin namin, doon na tuluyang huminto ang lahat at bigla namang sumakit ng matindi ang ulo ko. Aray ko! Oh, Marco, anong nangyayari sa'yo? Tay! Ba't bigla siyang natumba? Hindi ko alam. Ang mabuti pa ipasok na natin sa loob. Maganda ka na ng maligabgan na tubig. Mukhang may sakit ang isang to eh. At nilalagnat. Oo nga po, ang init niya. Wala akong maramdaman ng mga oras na yon. Lupaypay ako habang buhat nila hanggang sa nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako, umaga na. Matindi na ang sikat ng araw na tumatama sa balat ko galing sa bukas na bintana. Napabangon agad ako. Hindi na masakit ang ulo ko. Hindi ako nakaligo nung gabi pero malinis na ang balat ko kinabukasan at iba na rin ang suot kong damit. Hindi ka na dapat bumalik dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako naaalala? Hindi. Ngayon lang kita nakita. Imposible. Ilang beses na tayo nagtagpo nun. Hindi pwedeng hindi mo ako naaalala. Dapat hindi ka na bumalik. Ipinapahamak mo lang ang sarili mo rito. Umalis ka na. May sakit ka ba sa utang? Hindi nga kita kilala eh. Alam ko lang ang pangalan mo dahil nabanggit ni Kapitan Pido kagabi. Bahala ka. Mukhang may gusto kang patunayan kaya ka bumalik. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi na ulit kita ililigtas, oras na mapahamak ka ulit. Sinabihan na kita. Wala ko maintindihan sa sinasabi mo, miss. Hanap ka na lang ng ibang kausap. Nasaan ba si Kapitan? Nandun sa itinatay yung kubo para sa'yo. Hindi natulog, magawan ka lang ng tutuluyan mo. Lalabas na lang ako doon. Maiwan na kita dyan. Binalaan na kita, Marco. Wait! Time out muna, Poy! Ako talaga ha. Ako nahihiwagaan ako sa mga nangyayari, Poy ha. Same here, Pao. Alam mo yung feeling na ang gulo, pero naiintindihan mo rin. Hindi ko alam. Ganon ang atake nito eh. Siguro kasi magaling din magkwento tong si Sender no? Oo nga. Pero napapaisip ako doon sa sinabi ng anak ni Kapitan Pido, si Mahalia. Bakit? Kasi parang kilala niya si Marco eh. Tingin mo, magkakilala talaga sila? Well, 50-50 ako dyan ha. Kasi 'di ba wala namang maalala si Marco. Wala Oo siyang nga. maalala, 'di ba? Oo. Eh what if magkakilala nga sila? Or pwede rin namang Eme lang talaga si ate girl. Eme Pwede lang. rin. Ang gulo eh. Eh kung magkakilala sila, bakit siya lang ang nakakakilala kay Marco? Baka may pass sila. Ikaw naman, hindi mo alam. Malay mo. Oo nga. Oy, pero may sinasabi pa siyang hindi niya na raw ililigtas si Marco kapag napahamak siya ulit, di ba? Hindi kaya nagdidelirio lang talaga si Mahalia. Baliw, ganon. Over ka naman. Over ka naman, boy. Pero malay nga natin, may sakit siya sa utak. Puro tayo malay eh. Eh di tuloy na lang natin tong story nang malaman natin. Ayan. Puro kasi tayo daldalan eh. Oo nga, baka naghihintay na rin yung listeners sa continuation, no? Huwag po kayo mag-alala. Eto na po. Oh, Marco, gising ka na. Ang aga mo naman bumangon.
Nilalagnat ka pala kagabi. Ayos naman na ho ako. Ang pakiramdam ko okay na. Kaya ko na po. Mukhang inuumpisahan niyo na po yung kubo Patapos na rin po yata. Hindi kasi makatulog kagabi ang si Pino. Naisipan pa akong bulabugin. Umpisa na raw namin ang pagtatayo ng magiging shop mo rito. Nako, hindi pa nga na itatayo ang kubo mo. May mga customer ang naghihintay rito. Eto nga't nakapila na. Pwede na naman po ako mag-umpisa sa pagugupit sa kanila. Kung gusto nila. Gusto niyo bang magupitan na? Tinanong ni Kapitan Pido ang mga tao. Umoo naman agad ang mga ito. Karamihan sa kanila ay lalaki. Kaya naman nag-utos si Kapitan na kumuha ng isang upuan para makapagsimula na ako. Si Mahalya ang kumuha at nang inaabot niya na yun sa akin, isang makahulugang tingin na naman ang ibinibigay niya. Ako na siguro ang mauuna. Hindi ko na matiis tong buko. Mainit tsaka magastos sa shampoo. Umupo na po kayo, Mang Tonyo. Magkano bang ibabayad namin sa'yo? Kung magkano lang din po ang kaya nyo. Pasasalamat ko na lang din po sa pagtanggap ninyo sa akin. Makaipon lang din po ako. Uuwi na rin ako sa amin. Saan ka ba nakatira? Hindi mo naman siguro nakalimutan ano? Galing ako sa Baguio. Bigla na lang akong napahinto nang makarinig ng isang kakaibang boses sa tenga ko. Hindi ko alam kung saan yun nanggaling pero sigurado akong wala sa kanila ang nagsalita. Boses yun ng lalaki, pamilyar at umaalingaw-ngaw. Saan? Bakit bigla kang napahinto dyan? Wala naman po. Taga Baguio ako. Kung saan-saan lang talaga ako nadidistino dahil sa aking trabaho. Baguio? Pangarap makapunta ni Mahalya doon. Malamig daw kasi. Malamig talaga ang klima ron kumpara sa ibang lugar. Tsaka marami rin pwedeng puntahan. Ka na dyan, Marco. Umalis ka na. Napahawak na ako ng tuluyan sa sentido ko dahil sa boses na naririnig. Mariin akong napapikit. Ayos na ba talagang pakiramdam mo? Biglang-bigla akong napahinto eh. Nasa ba si Mahalya at pakukuhanin ko ng tubig? Ang anak kong yun talaga lagi na lang nagkukulong sa bahay. Hindi man lang makisalamuha rito sa atin sa labas. Para naman tayong ibang tao sa kanya. Hindi ka ba talaga nasanay sa anak mong yon? Simulat sa Paul, gano'n naman talaga si Mahalya. Ni Ibinsan nga, hindi ko pa nakitang makipag-usap yun kahit kanino rito sa atin Hayaan niyo na ang bata sa kung anong gusto niya. May sarili siyang mundo. Hindi tayo kasali doon. Sandali, Marco. Ako na lang ang kukuha ng maiinom mo. Kayo, Pido, ano bang gusto nyo? Nagtanong ka pa talaga eh. Alam mo namang kape ang gusto namin eh. Oo nga naman, Gayang. Hindi ka pa ba nasanay sa amin? Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Babalik na lang ako. Natapos kong gupitan si Mang Tonyo pero may isang bagay akong napansin sa batok niya nang tuluyan ko itong makita. May hugis ng 3 buwan. Hindi tattoo pero parang paso. Hindi nagpeklat. Parang nandoon na talaga yun. Gusto kong magtanong pero ang gulo-gulo ng isip ko. Hanggang sa ang bagay na yun, nakita ko pa sa iba kong ginupitan. Sa isip ko, tanda yata yun ng pagsasamahan nila kaya pare-pareha sila. Nang si Kapitan na ang ginugupitan ko, iba ang sa kanya. Isa lang, pero buwan din. Buwan na tumatakip sa araw. Solar eclipse. Umalis ka na dyan. Iligtas mo sarili mo, Marco. Mapapahama ka dyan.
Ano ba yun at saan nanggagaling yun? Ang alin, Marco? Kanina pa may nagsasalita sa tenga ko eh. Aba, masama yan na. Huwag mong sabihin nababaliw ka na. Tumak na. Hanggang maaga. Ano ba? Tumigil ka na! Anong nangyayari? Hindi rin namin alam. Bigla na lang siyang gumaganyan eh. May naririnig daw siya sa tenga niya eh. Naku, Marco. Ikaw ba talaga'y normal? Baka dulot din niya ng pagiging sundalo niya. Sa pagkakaalam ko, mas madalas na pagsabak nila sa gera ay nagkakaroon din ng epekto sa mentalidad nila. Tulad nga ng sinabi niya ay may trauma siya, hindi ba? Baka ganoon. Magpahinga ka na muna ulit, Marco. Kagagaling mo lang din sa sakit eh. Huwag mo nang pwersahin ang sarili mo hanggang sa maging maayos ka. Inumin mo muna tong tubig ng mahimasmasan ka kahit papano. Huwag inumin. Hindi ko pinansin ang narinig kong bulong. Ininom ko ang tubig na inaabot sa akin para isipin nun na ayaw ko siyang naririnig sa tenga ko. May patulog yan. Tulad ng dati. Salamat po, Aling Gayag. Magpapahinga na nga muna ako siguro. Kapitan Pido, Mang Tonyo. Pero, pwede po ba akong makiligo muna? Sige. Magsabi ka lang kay Malia at manghiram ka na rin ng damit ko sa kanya. Sige po. Salamat. Pumasok ako sa bahay ni Kapitan Pido. Naabutan kong nagluluto si Mahalia at naghihiwa ng mga gulay. Mahalia, maistorbo lang sana kita saglit. Pwede ba akong makahiram ng damit ng tatay mo? Maliligo kasi sana ako. Talaga bang may plano kang manatili rito? Hanggang sa makaipon lang sana ako ng pamasahe. Bakit ba? Ayaw mo ba na narito ko? Pwede na naman na akong umalis. Sa tingin mo ba, hayaan ka pa nilang makaalis dito? Hindi na, Marco. Ano ba kasing ibig mong sabihin, ha? Gulong-gulo na ako. Kung may gusto kang sabihin sa akin tungkol dito sa inyo, sabihin mo na. Hindi naman ako manghuhula. Mukhang wala ka nga talagang maalala. Hindi mo ba talaga matandaan na nanggaling ka na rito? Na muntik ka nang mamatay dito? Hindi ko alam. Wala akong alam. Kasama mo ang kaibigan mong si Wancho. Pero wala na. Sumasakit ang ulo. Sandali. Aray Teka. ko! Teka lang! Nawala na naman ako ng malay dahil sa pananakit ng ulo. Doon, tila binalik sa panaginip ang nawawala kong alaala. Dahil para siyang totoo. Nung mga oras na yon, ayoko nang gumising. Sakto pre, may ilog oh. Pwede tayong maligo muna ng mga preskwahan. Pagod na ako eh. Paano hindi ka mapapagod eh? Wala kang ibang ginawa kundi tumakbo. Siyempre para ligtas. Madalas ligtas ang tumatakas. Hindi kaya tayo nasundan ng mga yun? Hindi naman siguro. Medyo malayo na to ron. May babae pre. Naistorbo yata natin sa pagligo. Ang ingay mo kasi. Ganda. Tingnan mo. Chicks na chicks. Kalukuhan mo talaga. Tingnan mo kasi. Ganyan ang mga tipo mo sa babae, di ba? Maputi tapos sexy kahit maliit. Tawagin kaya natin ang makilala natin. Uy, mahiya ka nga, Juancho. Hindi tayo nandito para dyan. Dito tayo para ubusin ang mga aswang. Di naman talaga yun ang trabaho natin dito eh. Nandito tayo para magbantay lang. Bida-bida ka lang talaga eh. Miss! Oy, Miss! Anong pangalan mo? Gusto kang makilala nitong kasama ko. uy, ano ba? Tumigil ka nga. Nakakahiya oh. Kaya ka hindi nagkaka-girlfriend eh. Torpe ka. Kesa naman sa'yo, no?
kahit saan tayo nagpupunta may nililigawan ka. Baka nga marami ka nang anak Pero puro panganay. Gago, di naman. Tara na, bilisan na nating maligo. Sandali. Lalapitan ko na lang siya para itanong ang pangalan. Sira ulo ka talaga, no? Mahalya raw ang pangalan. Pre, kukunin ko number. Text na lang kayo. Biglang naputol ang panaginip ko. Bigla akong nagising nang maramdaman ang kakaibang init. Nang magmulat ako ng mata, pinupunasan ako ng basang tuwalya ni Mahalya, pero maligamgam ang tubig. Sa mahabang kawayang upuan, nandon sina Kapitan Pido, Mang Tonyo at Aling Gayang. Pinapanood kami. Marco, gising ka na? Matulog ka pa. Dapat magpahinga ka lang. Tama si Pido, Marco. Ipikit mo na lang ulit ang mga mata mo. Sige po. Nanlalabo ang paningin ko. Dumudoble at hindi ko gusto ang ganong pakiramdam dahil para akong naduduwal. Sumulyap ako kay Mahalya. Tahimik lang siya. Pero pansin kong ang katahimikan niya ay hindi lang dahil wala siyang gustong sabihin. Mangiyak-ngiyak ang mga mata niyang saglit niyang pinadapo sa akin. Matulog ka na, Marco. Huwag mo na pilitin ang sarili mo. Sandali. Sinubukan kong bumangon pero inihiga lang ako ulit ni Kapitan Pido gamit ang kanyang paa. Hindi ko yun inasahan. Ano po ginagawa niyo? Pinagpapahinga ka lang. Masyado ka kasing makulit Hindi. Huwag kang matulog. Bumangon ka dyan. Tumakbo ka na. Tonyo, bigyan mo na yan ng isang bagsak nang tuluyan ang makatulog hanggang mamayang gabi. Agad akong nawala ng malay dahil sa malakas na pagkakatusok sa akin ni Mang Tonyo. Isang panaginip na naman ang rumihistro sa akin at doon ko napagtanto na hindi lang basta panaginip lahat ng yun. Yun ay ang mga nawala kong alaala na hindi ko matandaan. Marco! Bilisan mo! Maabutan na nila tayo! Parang hindi sila nauubos. Kahit natatamaan natin ng iba. Totoo nga ang sabi nila tungkol sa lugar na to. Maraming aswang. Sa likod mo! Shit! Ayan na sila! Lumingon ako sa likuran. 3 lalaki ang humahabol sa amin. Natamaan ni Wancho ang isa at agad yung natumba. Napahinto naman ang 2 lalaki na tila nagulat sa nangyari sa kasamahan nila. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Wancho na tumakbo ng mabilis. Pero ganun na lang ang gulat ko nang biglang may dumamba sa likuran ng kaibigan ko. Agad siya nitong pinagkakalmot sa likod gamit ang matutulis niyang kuko. Ang isa'y kinagat niya sa lieg. Mabilis kong pinaputukan ng 2 pero hindi ko napuruhan. Nagawa ko naman silang mapalayo kay Wancho na tila sobrang sakit ng nararamdaman. Marco! Wancho! Wancho! Huwag kang pipigit. Makakatakas tayo rito. Malalaso ng katawan ko sa kalmot at kagat nila. Baka hindi ko kayanin. Hindi. Makakaligtas ka. Aakayin kita. Agad ko siyang inakay hanggat hindi pa nakakabawi yung 2 sa naging tama nila at bago pa kami maabutan ng iba nilang kasama. Hingal man, pinilit ko ang sarili kong buhatin ang kaibigan kong nag-aagaw buhay na. Hindi ko na rin mapigilang umiyak dahil ayokong mamatay ang nag-iisang naiwan kong kasangga roon. Pag nagkataon, ako na lang ang matitirang buhay. Tinaha ko ang daan papunta sa ilog, sa likod ng nagtataasang talahib, para hindi nila kami makita. Ibinaba ko siya para malinisan ang mga sugat niya. Umaasang maaalis nun ang lason
na nagsisimula ng kumalat. Pansin kong nangingitim na ang kanyang mga ugat. May laso na sa dugo niya kaya dumoble na ang pagkataranta ko. Pre, tumakas ka na lang. At ligtas mo ang sarili mo. Humingi ka ng tulong sa iba. Hindi! Tumahimik ka! Lilinisin ko lang ang kalbot sa'yo. At makakaligtas ka pa. Hindi ako pwedeng maiwang mag-isa sa laban na ito. Kahit linisin mo ang mga sugat ko, may kagat ako, Marco. Wala ka na magagawa. Umakbo ka na. Hindi! Ayoko! Nagpunta tayo rito ng magkasama. Kaya't aalis din tayo rito na magkasama pa rin. Pag namatigas ulo mo, mamamatay pa rin ako kahit anong gawin mo. Pakiusap. Kahit ikaw na lang mabuhay sa ating dalawa. Basta tumalis ka. Umanap ka ng ibang makakatulong sa'yo. Kahit hindi sundalo. Albularyo. Yun ang hanapin mo. Balikan mo silang lahat. Ito. Ipag-ikanti mo ako. Sinabi na ngang hindi ka mamamatay eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ikaw ang makulit. Sinabing iwan mo na ako rito. Nanghihina na ako. Hindi kakayanin ng katawan kong lason. Ikaw lang ang meron ako rito. Paano ko sila kakayanin na mag-isa? Hanapin mo si Kaibyang. Yung nakilala nating albularyang nakatira sa maliit na kubo. Malapit sa dam site. At hanging bridge. Alam ko, hindi ka naniniwala sa mga tulad nila. Pero subukan mo lang at baka makatulong siya sa'yo. Sige na. Hindi. Isasama kita. Ayan na sila. Umalis ka na. Isasama nga kita eh. Hindi ko na kaya, Marco. Tanggapin na lang natin hanggang ito na lang ako. Ay. Huwag kang magalala. Mamatay man ako ngayon. Pero lagi mo pa rin akong kasama. Kakabayan kita. Wala na akong nagawa kundi humagulhol nang tuluyang ipikit ni Juancho ang mga mata niya. Palapit na rin ang mga naririnig kong yabag, kaya bago pa man nila ako maabutan, umalis na ako roon. Napilitang iwan ang kaibigang hindi ko man lang nabigyan ng maganda at maayos na burol. Yun ang dahilan kung bakit nawala sa alaala ko ang parting yun. Dahil hindi ko kaya ang trauma na makitang mamatay ang nag-iisa kong kaibigan sa harap ko. Ang mga aswang na humahabol sa akin ay sina Kapitan Pido at Mang Tonyo. At ang boses na naririnig sa tenga ko ay si Juancho. Dahil tulad ng sinabi niya, gagabayan niya ako. Pero hindi ko na maalala kung paano ako nakatakas doon. Nagising na lang ako bigla nung maramdaman ang kakaibang init na tumatama sa balat ko. Hindi init ng araw kundi init ng apoy na galing sa sulo at idinidikit sa balat ko. Gising ka na ba, Marco? Gising na. May kailangan ka pang bayarang malaking utang sa amin. Anong ginagawa niyo? Bakit ako nakatiwarik? Ibaba niyo ako rito! Kayo ang may kailangang bayaran sa akin! Mga hudas kayo! Aba, ay mukhang nakakaalala ka na yata. Talaga bang kami ang dapat na magbayad o ikaw? Kayo ang may kasalanan sa amin. Kayo ng kaibigan mo. Dahil nananahimik kami rito sa aming baryo, pero binulabog nyo kami. Nananahimik? Hindi nananahimik ang mga tulad niyong pumapatay ng mga inosenteng tao. Hindi namin kayo guguluhin kung hindi niyo inuubos ang mga tao sa bayan. Sila ang pumapatid sa gutom namin, Marco. Hindi mo ba yun alam? Pero ngayon, makikita mo kung paano kami mabusog dahil ikaw ang magiging pagkain namin. Hindi lang naman ikaw ang nawala ng kaibigan, Marco. Pinatay ng kaibigan mong kaibigan naming Sektor. Hindi sapat ang buhay niya para makabayad, kaya isusunod ka na namin. Magaling ba kaming umakto na hindi ka namin kilala nung una ka naming makita?
Ano nga naman at kaswerte naming bumalik ka ulit dito? Nakatakas ka na sa amin, bumalik ka pa rin talaga. Hinahanap mo yata talaga ang sarili mong kamatayan, ano? Ibaba niyo ako rito. Pakawalan niyo ako. Naku, iho. Huwag mo naman kaming gawing tanga para sundin ka. Nakikita mo ba kung gaano kami karaming aswang na nakatingala sa'yo ngayon? Ilan kaming pagpipiestahan ng katawan mo bilang hapunan? Nahihirapan na akong huminga nung mga oras na yon. Pakiramdam ko, lahat ng dugo ko bumababa na sa ulo ko. Dahil sinanay kaming mga sundalo para sa pagpapalakas ng katawan, sinubukan kong iangat ang sarili ko, pero bumabagsak lang ulit ako. Nakatali pati ang mga kamay ko, kaya hindi ko maabot ang mga paa ko o kahit ang tali lang na pinagsasabitan. Huwag mo nang subukang umalis yan. Wala ka na rin namang magagawa. Matanggal mo naman yung pagkakasabit mo. Sa amin ka pa rin babagsak. Sayang lang ang pagod mo. Tanggapin mo na lang ang mangyayari sa iyo ngayong gabi. Akala ko talaga hindi na natin magagawang maipaghiganti si Hector. Pero patuka na mismo ang lumalapit sa manok. Barbero? Hindi naman talaga namin kailangan ng tulad mo. Pero sige, kung yun ang paraan para mapatay ka, tatanggapin ka namin sa teritoryo namin. Ang dami niyo bang sinasabi? Patayin niyo na lamang ako kung papatayin niyo ako. Putak kayo ng putak! Oo nga naman. May punto ka. Para saan pa ang mga sinasabi namin kung mamamatay ka lang din naman, di ba? Sayang lang ang O laway. siya, ano pang hinihintay natin? Ihawing nyo na ng buhayan! Hindi ba't parang mas masarap yata siyang kainin ng buhay? At may malay. Ano sa tingin ninyo? Magandang ideya. Ibaba na ang... Napatigil silang lahat sa paglapit nang bigla na lang may sumabog ng malakas mula sa isa sa mga bahay. At ang bahay na yon ay kay Kapitan Pido. Agad silang nataranta, lalo na nang bigla na rin magsimulang masunog ang mga kubo na malapit sa bahay niya. Mabilis agad na kumalat yon dahil sa mga materyales na ginamit sa bahay nila. Ano yun? May mga sundalo! Nagyaha! Anong nangyayari? Sino nagpasabog sa bahay ko? Kunin niyo na mahahalagang gamit sa mga bahay ninyo. Hindi tayo pwedeng mawalan at masama sa sunog. Ang anak ko, si Mahalya! Nasaan si Mahalya? Naandun siya sa bahay kanina! Baka na paano na ang anak ko? Nang ganon kabilis, nawala sa akin ang atensyon nila. Nawala silang lahat sa harapan ko at nagsitakbo papunta sa kubo. Matinding pasasalamat sa Diyos ang inusal ko dahil iniligtas niya na naman ako. Para akong may sapusa na siyam ang buhay. Ilang ulit na akong nakakatakas at nakakaligtas sa giyera man o sa mga aswang. Ang problema ko na lang nun, paano ako makakaalis sa pagkakasabit? At muli niya na naman akong dininig. Ang hinahanap ni Kapitan Pido na si Mahalya ay bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Mabilis siyang kumilos. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko para iligtas ka sa impyernong to. Ikaw? Ikaw may gawa ng pagsabog? Oo, Nag-traitor ka sa sarili mong ama? huwag nang masyadong maraming tanong. Malilinawan ka rin kapag naalala mo ng lahat. Tara na. Natanggal niya ang pagkakatali ko. Salamat. Mamaya ka na magpasalamat. Kailangan muna nating makaalis bago nila mapansing pinakawalan kita. Hindi dapat malaman ng tatay ko na ako ang may gawa ng lahat ng to. Tanda mo ba yung daan palabas? Takbo na! Hindi na gaano. Hindi mo ba ako sasamahan? Hindi kita pwedeng samahan. Paniguradong hinahanap na nila ako ngayon. At magtataka sila
Kapag hindi nila ako nakita, ihahatid lang kita hanggang sa bukana. Sige. Hetong bag mo. Pumunta ka sa maliit na chapel. Kalahating kilometro mula rito. Hindi ka nila masusundan o mapapasok doon. Hanapin mo si Sister Margaret. Pag nakaalis ako, susunod ako sa iyo ron. Oops! Mambidin muna tayo, Pao! Bakit? Medyo natitense kasi ako eh. Kinakabahan ako para kay Marco. Ako rin. Hindi ko akalain yung mga happenings. Grabe. Sino ba namang mag-aakala na yun palang nangyari, di ba? Oo nga. Natatakot din ako dun sa mga bumubulong sa kanya. Oh. Yun pala yung parang naging gabay niya, yung kaibigan niya na namayapa na, Poy. Pero nakakalungkot yun Oo naman. Namatay si Syempre. Wancho sa mismong harap niya. Mm. Trauma nga siguro kaya nagkaroon siya ng memory lapses. Pero ang galing, no? Ang galing kung paanong unti-unting bumabalik, di ba? Ang galing. Oo. Tapos yung alaala niya, true dreams. Mm-mm. Amazing, no? Hindi man buo, pero at least bumabalik sa panaginip. And somehow, naging helpful pa yun, ha, sa kanya para makilala kung sinong mga aswang. Para sa akin, Oh. mga aswang pa rin ang masama rito. Bakit? Hindi yung magkaibigan. Bakit? Eh, kung ako si Marco at namatay ka sa harap ko, Pao, gaganti talaga ako sa mga pumatay sa'yo. Grabe, pinatay mo naman ako doon. Pero nakaka-touch naman yun, friend. Gagawin mo talaga yun? Oo naman. Uy, sinungaling. Basta, may mahalya ring tutulong sa akin eh. Nox! Nox naman! Speaking of mahalya ha, believe ako sa taong yun ha. Kasi kahit sinabi niyang hindi niya tutulungan si Marco, kapag napahamak ulit siya tinulungan niya pa rin. And nakakapagtaka rin kung bakit siya nagtatraidor sa sarili niyang lahi. Tama ka dyan. Tsaka paano niya iniligtas si Marco nung unang beses? Ano kayang nangyari? Kasi po, di ba, hindi pa fully bumabalik ang alaala ni Marco, kaya hindi rin natin alam kung paano. Yes. Kaya pala. Kulang. Tuloy natin tong story. Baka malaman na natin. At hindi na tayo mag-isip. Ayoko na mag-isip eh. Ayaw mag-isip? Nai-excite na ako sa mga nangyayari. Ay, naku, mabuti pa nga. Ako rin, gusto ko nang malaman lahat, kaya sama-sama na nating alamin. Dala ng adrenaline rush na makaalis sa lugar na yon. Ang bilis naming nakalabas kung saan mas tanda ko na ang lugar palayo roon. Tinanaw niya na lang ako hanggang sa makalayo. Kahit pagod na't hinihingal, sinikap ko talagang makaalis doon at hinanap ang sinasabi niyang maliit na simbahan. Nasaan na ba yun? Ilang beses din ako nagpaikot-ikot bago ko tuluyang nakita ang chapel. Malapit na yon sa mga kabahayan. Mabilis akong pumasok doon dahil bukas naman. Madilim pero may liwanag namang nanggagaling sa altar na nakalagay sa gitna. May ilang kandila ring nakasindi. Agad akong napaluhod. Umiiyak. Nagpapasalamat. Salamat po. Salamat, Ama. Binigyan mo pa ako ng pagkakataong mabuhay. Gabayan niyo po si Mahalya. Utang ko rin po ang buhay ko sa kanya. Sana maging maayos din po siya doon. Kayo na pong bahalang bantayan siya at ilayo sa kapamakan. At sana hindi siya mahuli ng mga kalahi niya. Hindi ko po alam kung bakit niya ako iniligtas laban sa sarili niya mga kasapi. Pero lubos po ako nagpapasalamat doon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong mabuhay pa ng matagal. At hindi ko hahayaang tuluyang lamunin ng dilim ang bayang to. Gagamitin kita. Ang liwanag niyo po laban sa mga katulad nila. At sana maayos sa piling mo si Wanjo. At nagpapasalamat ako sa naging buhay niya rito sa mundo. Bigyan niyo po ako ng lakas. Lakas para lumaban. At tuluyang matalo sila. Matagal at taimtim akong nagdasal dahil sa lubos na pasasalamat. Hindi ko magawang matulog. Tila ba binabantayan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung ilang oras na akong ganon. Pero alam kong malapit ng mag-umaga.
Bumukas bigla ang ilaw ng chapel. Isang matandang madre ang nagbukas nun. Ay, Diyos ko po. Nakakagulat ka naman, Iho. Ang aga mo naman yatang magdasal. Teka, napano ka at bakit ganyan ang itsura mo? Gula-gula nitang suot mong damit. Kagabi pa ho ako narito. At pasensya na rin po kung nagulit ko kayo. Sandali. Parang nakikilala kita. Hindi ko po kayo maalala eh. Kulang-kulang po ang memorya ko. Ayun, naalala ko na. Hindi ba't isa ka sa mga sundalong Romoronda rito? Buhay ka pa. Salamat sa Diyos. Ikaw lang ang natira sa inyo. Paano ka nakaligtas? Ang balita sa buong lugar, lahat kayo napatay ng mga aswang na hanggang ngayon na hindi pa rin nauubos. Marami pa po sila. At nagtatago sa maliit na komunidad sa gitna ng gubat. Malapit sa ilog. Kagabi, nasunog ang baryo nila. Paano ka nakaligtas, Iho? Sa tulong din ho ng isa nilang kasamahan na hindi nila katulad. Anak ng pinuno nila, si Mahalia. Si Mahalia? Iho, hindi aswang si Mahalia. Siyang sanggol noon na iniwan na lang basta rito sa labas ng simbahan. Ang nangyari, inampun siya ni Kapitan Pido na hirap naman makabuo ng anak at namatayan din ng asawa matapos biktimahin ng aswang. Madalas ding nandito ang batang yon. Tahimik na nagdarasal. Pero minsan ko na rin nakausap. Ang huli niyang sinabi sa akin, papasok siya sa kumbento para magmadre din katulad ko. Si Kapitan po ang pinuno ng mga aswang. Kagabi lang ay binalak nila akong patayin at kainin. Kung hindi lang ako iniligtas ni Mahalia. Kaya pala hindi nagdadalawang isip na itakas niya ako doon. Dahil hindi niya katulad ng mga halimaw na yun. Si Kapitan ng Aswang? Diyos kong mahabagin. Hindi ko akalain mga ganitong bagay. Nasaan si Mahalia kung ganun? Naiwan po siya doon. Dapat isinama mo na siya paalis, Iho. Di ko naman po alam ang totoo. Maaaring alam ko na pero nakalimutan ko dahil hindi talaga malinaw ang alaala ko. Paano kaya natin siya maililigtas? Sandali. Laban sa kadiliman, meron tayong Diyos bilang panangga. Hintayin mo ako rito. Kukuha ko ng holy water at rosaryo, ibibigay ko sa'yo. Para kung sakali may balak kang labanan sila, meron kang proteksyon at maaari mo rin gamitin sa kanila. Talagang uubusin ko po sila. Pero matanong ko lamang po, alam niyo po ba kung saan ang kubo ng albularyang si Kaibyang? Minsan na po siyang nabanggit ng kaibigan ko. At ang sabi niya, lumapit daw ako roon at baka matulungan niya ako. Yung si Ibyang ay madalas ding nandito. Ang kubo niya ay doon nakatayo malapit sa hanging bridge. Ho? Yung po bang kubo niya ay tagpi-tagpi at inaanay na? Oo, sa kanya nga yun. Eh kung alam mo naman na pala, ba't mo pa ako tinatanong? Hindi ko po alam. Pero bago ako mapunta rito, doon ako galing. Nagising na lang ako sa kubo niya nang wala nang maalaala. Kahit ano, tungkol sa bayang ito. Mabuti pa nga ay magpatulong ka na rin sa kanya. Pumunta ka na roon hanggat maaga na makapag-usap na agad kayo. Sandali, kukunin ko lang mga ipapadala ko sa iyo, ha? Sige po. Maraming salamat, sister. Margaret, Iho. Sister Margaret. Saglit na umalis si Sister Margaret. Bahagya ng sumisilay ang liwanag sa langit. Hudyat na malapit na talagang mag-umaga. Marami pa rin gumugulo sa isip ko pero ang dami ko na ring nalaman sa saglit na oras. Si Mahalia ay hindi talaga kalaban kundi kakampi. Nang makabalik si Sister Margaret, agad niyang inabot sa akin ang mga dala niya. Isang malaking galon ng holy water at mga rosaryo. Heto anak, huwag mong kalilimutan ang Diyos sa lahat ng laban mo. Kung malakas ang pananampalataya mo sa Kanya, hindi ka magagapi ng dilim. Opo. Aalis na rin po ako at pupunta kay Kaibyang. At sister, kung sakali man pong pumunta si Mahalia rito,
Tulad ng sinabi niya sa akin, ituro niyo na lang din po sa kanya ang bahay ng albularya. Sige, ipagdarasal ko kayong dalawa. Bahagya niyang hinawakan ang ulo ko. Parang binabasbasan. Ngumiti siya sa akin at ang ngiti niya pansamantalang nagbigay ng kaginhawaan. Nagpaalam na rin ako agad sa kanya. Tanda ko ang daan papunta sa kubo ni Kaibyang at habang patungo roon, unti-unti rin sa aking bumabalik ang lahat ng alaala. Muntika na akong mahabol nun nila Kapitan Pido matapos kong iwan si Wancho sa ilog. Pero biglang sumulpot si Mahalya. Nakatakip ang buong muka at nakabihis panlalaki. Hinila niya ako ng mabilis. Bigla na lang may matinis na ingay ang umalingaw-ngaw sa paligid. Biglang huminto ang mga humahabol at napahawak sa kanilang mga tainga. Pagkatapos nun, ang sabi niya, dadalhin niya ako sa albularyo dahil may mga sugat din akong natamo galing sa mga aswang. Hanggang sa nawalan na ako ng malay. Sa dami ng naaalala, hindi ko na malayang nakatayo na pala ulit ako sa harap ng kubong nilisan ko. Mabilis akong kumatok doon at agad din namang may nagbukas noon para sa akin. Si Kaibyang, ang matandang albularya. Mabuti naman at nagbalik ka. Saan ka ba galing? Bumalik po ako sa kuta ng mga aswang. Ay, anong katagahan ang pumasok sa kukote mo at bumalik ka doon? Nawala po ako sa sarili. Akala ko po katapusan ko na. Pero nakaligtas naman ako. Iba lang ang bagay na yan. Mukhang malakas ka sa langit at hinayaan ka pang mabuhay. Anong ginawa mo at nakatakas ka pa? Tinulungan po ako ni Mahalya. At ngayon, gusto ko rin siyang iligtas dun nang tuluyan na siyang makawala. Anong balak mo? Tapusin ang mga aswang? Ay nag-iisa ka lang. Kaya nga po ako narito para humingi ng tulong sa inyo. Alam ko pong may alam kang pwedeng gawin. Hindi ako naniniwala sa mga tulad mo pero ngayon po ay umaasa akong matutulungan mo ko sa gusto kong mangyari. Pumasok ka kung ganon. Ay, ano ba yung mga dala mo? Galing ka ba sa simbahan? Opo. Ibinigay po nung madre. Makakatulong din ang mga yan. Kasama na rin ang mga armas at pangontra na meron ako rito. Oo nga pala. Maaaring hindi mo nakita bago ka umalis. Pero itinabi ko ang baril mo. Madali kasing mapasok tong bahay ko at baka may kumuha. Maaari mo ring gamitin yon laban sa kanila, lalo na kung ang bala ay papahiran mo ng langis na gawa sa nyog at dinurog na buto ng tao. Lason yun para sa mga tulad nila at mas mabilis silang mamamatay. Salamat po at itinabi niyo. Pero ano pa pong pwedeng gawin laban sa kanila? Sunugin. Maraming paraan. Sunugin? Pero sinunog ni Mahalya ang lugar nila. Kaya ako nakatakas. Wala namang naging epekto sa kanila. Mas malakas silang uri ng mga aswang kung ganon. Pero tatanga-tanga dahil nagawa ka pang patakasin. Ngayong abot kamay ka na nila. Di gamitin natin ang katangahan nila. Pwede. Ang ganong klase ng kapabayaan nila ay magagamit din laban sa kanila. Sabi ko na nga ba, si Mahalya ay lalaking mabuting bata. Isang malaking pagkakamali ni Pido na nagpapasok siya sa kanila nang tatapos sa kanya. Ang masakla pa, itinuring niyang tunay na anak. Alam niyo po bang siya ang aswang dito? Oo. Pero hindi pa sapat ang kakayahan ko para talunin silang lahat.
Pero ipinangako ko sa kapatid ko noon na ipaghihiganti ko siya kay Pido. Naging asawa niya ang aswang na yon. Pero hindi siya mabigyan ng anak ng kapatid ko. Kaya naman, pinatay niya. Noong mga panahong yun, akala ko'y inosente si Pido at talagang may ibang aswang na pumatay sa kanya. Hanggang sa nalaman ko ang totoo na minsan ko siyang makita sa tulay. Mabilis na nagpalit ng anyo mula sa pagiging hayop hanggang sa anyo niyang tao. Wala siyang kaalam-alam na alam ko na ang lihim niya. Kaya mula noon, pinagplanuhan ko na kung paano sila uubusin. Kung ganun po, dapat lang palang magsanib puwersa tayong dalawa. Ipaghihiganti ko rin ang kaibigan kong si Juancho na pinatay nila. Kaibyang? Marco? Si Mahalia to, may kailangan kayong malaman. Ako na po magbubukas. Kailangan nyo nang magplano agad at kumilos. Nagpaplano na rin sila. Hindi lang si Marco ang hinahanap nila ngayon. Sasalakay sila sa buong baryo para pumatay ng marami. Galit na galit sila. Dahil akala nila ang mga tao may gawa ng sunog na ako mismo may gawa. Ano? Mandadamay pa sila ng mga inosenteng tao? Mga walang ya. Kaya nga kailangan na nating kumilos agad. Wala na akong pakialam kung malaman nilang tumalikod ako sa kanila. Hindi naman talaga nila ako kalahi. Subo-sobre na talaga sila. Hindi natin pwedeng hayaan ang mga tulad nila ang mamuno dito sa lugar natin. Mabilis kaming kumilos dahil sabi ni Mahalia, pagpatak daw ng 10:00 ng gabi ay magsisimula na silang umatake kaya kailangan namin silang maunahan. Mabuti na lang at nandun si Mahalia para mag-espiya kaya nagkaroon kami ng lamang sa kanila. Alam namin ang magiging galaw nila pero hindi nila alam ang magiging galaw at atake namin. Lahat ng bala ng baril ko may langis, ang iba'y holy water. Nang sumapit na ang gabi, inalerto namin ang mga tao kaya pati sila ay nakapaghanda rin laban sa mga aswang. Tayo ang susugod. Taliwas sa akala nilang sila ang susugod sa atin. Bumalik ako sa lugar na tinakasan ko na. Bitbit ko sa tapang ko si Juancho. Ang mga kasamahan kong sundalo na sila rin ang pumatay. Ang mga inosenteng tao na namatay dahil sa kanila. Nagsusumigaw ang loob ko ng hustisya. Maingay sila. Dinig mula sa malayo. Hindi na ako nawawala sa sarili at iniisip na may mangyayaring gulo. Ako na mismo ang magsisimula nun nang matapos na ang kalbaryo ng mga tao mula sa mga halimaw. Hawak ko ng matikas ang mahaba kong baril na nakargahan na ng mga balang may lason. Si Kaibyang, nakikitaan ko rin ng determinasyon. Ganon din si Mahalia na sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng sapat na tapang na tumalima sa kanyang naging ama-amahan. Itatak nyo sa isip nyo. Sila dapat nagmaubos ngayong gabi. Tatlo lang tayo at hindi na mahalaga kung may balagas man sa atin. Ang mahalaga, may mabuhay na isa na siyang tatapos sa lahat. Handa na po ba kayo? Handa na ako. Mula sa dilim, lumabas kami at nagpakita sa mga aswang na nagtitipon-tipon sa labas. Sunog ang teritoryo nila, pero tinayuan ng mga tolda. Agad silang napalingon sa amin. Rumihistro ang gulat sa mga mukha nila pero agad ding napalitan ng ngisi. Ibang klase nga naman talaga ang tapang mo para bumalik pa rito, Marco. Pinatutunayan mo ba na talagang isa kang sundalo at hindi barbero? Nagsisimula ka na naman magsalita ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mahilig ka talaga magsayang ng laway. Kaya ang daming nasasayang na oportunidad at pagkakataon sa iyo para mapatay ako. Ngayon napagtanto ko na. Wala ka palang utang na loob, Mahalia. Pagkatapos kitang buhayin ng higit ng 2 dekada. Sana nga hindi mo na lang ako binuhay. Dahil araw-araw kong itinatanong sa Diyos
kung bakit sa dinami-dami ng pwedeng kumupkup sa akin, tulad mo pang halangang kaluluwa. Alam niyo ba? Akala niyo ba nasisikmura ko sa tuwing kumakain kayo ng buhay na laman? Hindi! Nakakasuka kayo! Nakakadiri! Demonyo, Kapido! Ang dapat sa lahi nyo ay inuubos! Walang kapatawaran lahat ng ginawa nyo rito sa mundong ibabaw! Kaya uubusin namin kayo ngayong gabi! Nagpapatawa ba kayo? Uubra ba kayo sa dami namin? Itatatlo lang naman kayo. Ginagawa niyo yatang biro ang lakas namin. Sinuwerte ka lang ng 2 beses, Marco. Pero ngayon hindi na. Dahil pati anghel mo sa langit, papatayin na rin namin nang wala ka ng kawala. Palibutan ang mga yan! Nang malaman nilang isang malaking pagkakamali na sila mismo ang lumapit at tumapak sa lupain natin! Nagsisimula silang lumapit, pero wala nang takot sa akin. Itinaas ko ang hawak kong baril at agad na pinaulana ng bala ang mga nagtatangkang sumugod sa amin. Si Kaibyang may buntot ng pagi na iwinawas-iwas, kaya wala ring makalapit sa kanya. Ganon din si Mahalya at parehas ding may pahid yun ng lason. Ang mga lumalapit, agad na natutumba at namamatay. Nakikita niyo ba yung nangyayari sa mga kasama niyo? Ngayon niyo sabihin wala kaming laban. Tulad ng ginawa niyo sa kaibigan ko. Lalasunin ko rin kayo! Nagliliparan sa ere ang mga aswang na gustong sumugod sa akin pero lumalagapak din sila agad sa lupa. Wala silang magawa kundi umatungal ng malakas sa gabing dapat sana'y payapa at tahimik kung hindi lang dahil sa mga tulad nila. Ang 3 magkakaibigan hindi agad sumugod. Pinili nilang panoorin ng mga kasama nila na unti-unting maubos hanggang sa sila na nga lang ang maiwan. Hindi niyo man lang iniligtas itong mga kasama niyo. Nangamatay tuloy! Hayop ka, Marco! Anong ginawa mo sa mga kasamahan ko? Nakita mo naman, di ba? Pinanood mo nga lang eh. Puro ka kasi dada. Utos dito, utos doon. Bakit hindi tayo magtuos? Baka nakakalimutan mong... Ingay mo, Tonyo, ha? Las mo na yan, ha? Anong pakiramdam, Pido? Na namamatay ang kaibigan sa harap mo? Masakit, di ba? Walang hiya ka! No! Isa ka pa, Gayang! Talagang excited ka kaagad na sumunod kay Tonyo, ha? O, ano? Ayan na! Banding kayong dalawa sa naglalawang apoy ng impyerno. Dahil doon naman kayo bagay! Isa na lang ang natitira ng mga oras na yon. Ang pinuno na lang nila na parang nabahag naman ng buntot. Dahil hindi makalapit sa akin para sumugod. Sa kanya ko itinutok ang baril. Diretso sa ulo ang tama. Isang pindot ko lang. Pero nang kalabitin ko na ang gatilyo, wala na yung inilabas na bala. Paano ba yan? Mukhang naubusan ka na yata ng bala. Tingnan mo dyan sa bag mo. Baka may natitira pa. Isalpak mo na agad bago pa kita mapatumba. Wala na. Pero kaya naman siguro ang mano-mano. Mag-iingat ka, Marco! Ngayon, napatunayan kong matapang ka nga talaga. Pero hindi ko nahayaang manalo ka pa. Laban sa akin! Lumapit ka. Lapit! At ang tuluyan mo na ang makasama si kamatayan! Baka mauna mo pa siyang makita. Ramdam kong tumama sa balat ko ang matutulis niyang kuko. Agad na umagos ang dugo mula sa tagiliran ko nang tusukin niya yon. Yan lang bang kaya mo, Pido? Hina mo naman yata para sa isang pinuno. Ito para sa iyong hudas ka! Ano to? Ano itong sinaksak mo sa akin at parang nasusunog ang loob ko? Ina mo! Marco!
Baka kasi kailangan ng gupit ng bituka mo. Ibinaon ko ng mabuti ang gunting sa tiyan niya. Inikot-ikot ko pa yon para mas masakit at mas kumalat ang laso ng ipinahid kong langis na may halong holy water doon. Nang hugutin ko ang gunting, naiwan na sa loob ang rosaryong ipinilupot ko doon. Pero hindi pa ako roon natapos dahil paulit-ulit ko yung sinaksak sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng hininga at bumagsak sa paanan ko. Yan ang bagay sa'yo, aswang ka. Puro dada! The best ka talaga, Marco. Matapos ang gabing yun, doon lang tuluyang bumalik lahat ng mga nakaligtaan kong detalye at alaala mula sa nakaraan. Naubos ang mga tulad nila sa isang lugar sa kapis sa tulong ko. Ni Kaibyang, Mahalya, Sister Margaret, mga kasamahan kong sundalo at lalo na sa gabay ni Wancho. Isang linggo pa akong nanatili roon para makabawi at makapagpahinga. Pagkatapos ay tumulak na ako pabalik sa Baguio kung saan talaga ako nakatira. Hindi na ako bumalik sa pagsusundalo pero yakap-yakap ko pa rin yun sa akin at ipinagmamalaki ko. Si Mahalya tumuloy sa pagmamadre. Nang magkaroon ng pagkakataon, ipinasyal ko siya rito sa amin sa Baguio para matupad ang isa sa mga pangarap niya. Nagkaasawa ako at biniyayaan kami ng 3 anak. Dahil may sapat na ipon ng pera noon, nagpatayo ako ng barbershop na hanggang ngayon ay bukas pa rin. Marami akong natutunan sa naging karanasan ko at babaunin ko ang lahat ng yun hanggang sa mamatay ako. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Pero mag-iiwan po ako ng katanungan para sa lahat kung sakaling mabasa nga ang liham ko. Kung kayo po ba ay nakakarinig ng mga bulong sa tenga nyo, susundin nyo po ba ang sinasabi niya o matatakot kayo? Maraming salamat po. Sana mag-iwan kayo ng sagot sa comment section. Nako Pao, ang ganda ng story nitong si Marco. Ang galing! Ang tapang! Grabe, Talagang grabe. pinatunayan na sundalo siya. Tama. At medyo naiiyak ako dun sa part na dala-dala niya sa laban niya si Wancho. Oo, Grabe kaya nga. naman yun. Ramdam mo talaga, no? Yung bigat ng pinagdaanan niya. At hindi lang basta baril at suntukan ng laban. May emotion din na Oo. may dahilan, ika nga. Iba yung tumindig ka, hindi lang para mabuhay, kundi para maghigantipoy para dun sa mga taong mahal mo. At ang panalo pa doon, Alin? yung pinili niyang itama ang mali. Hindi lang siya basta tumakas. Tama. Bumalik siya para Exactly. tapusin. Yes. Sa mundo natin ngayon, ang hirap gawin yan eh. Oo. Lalo na kung may trauma ka na sa nakaraan. Grabe yung trauma, boy. Oo. Pero si Marco, binalikan niya yon, hinarap niya. At eto pa, Poy, ha? Isa sa mga aral na natutunan ko rito, Ano yon? hindi lahat ng laban ay para manalo. No, tama. Ang iba, para lang itama ang lahat, lalo na yung mga nakaraan, yung mga ganon, mga past. Yeah. Para hindi na maulit pa sa iba. Kasi yung naranasan mo, hindi na maulit sa iba. No. And hindi sapat na tumakbo at manahimik. Minsan, kailangan mo rin talagang lumaban. Tama. At ang tapang ni Mahalya, ha? Sobra. Yes. Hindi biro yung pagtalikod sa pamilyang kinagisnan mo. Kahit alam mong mapapahama ka. True. Parang sinasabi ng kwento na hindi sukatan ang dugo kung saan ka dapat pumili ng panig. Grabe na. Yeah. Yeah. Minsan, mas matimbang ang tama kaysa sa ugnayan. Oo, at si Kaibyang din, wag nating kalimutan. Oo. Matanda na pero lumalaban pa rin. Yun! Hindi mo kailangan ng armas kung may paninindigan ka. Yun ang tunay na bayani. Kahit takot ka, kahit alam mong maliit ang tsansa mong mabuhay, basta alam mong tama yung ginagawa mo. Isa pa. Oh, meron pa? Ang dami Meron naman. pa. Kung mapapansin ninyo, hindi lang physical ang mga aswang sa kwento. Yes. Para sa akin, simbolo rin sila ng kasamaan sa lipunan. Grabe.
Yung mga taong abusado sa kapangyarihan, yung mga nagpapahirap sa Ay, mahihina, grabe naman. at sila Marco. Sila yung mga taong hindi natakot kumilos kahit maliit lang sila kumpara sa kalaban. Grabe, totoo yan, Poy, ha? Pero, sa tanong ni Marco, ano yung sagot mo? Kasi may tanong siya, di ba? Alam mo, para sa akin, depende. Ay, parang safe. O, di ba? Kasi may mga bulong na galing sa takot. Oo nga. May mga bulong din na galing sa budhi. Budhi, ang lalim. Di na kaya marok. Ang tanong na dapat itanong mo sa sarili mo bago ka sumunod sa bulong ay, Ano? galing ba to sa takot o sa katotohanan? Uy, ang ganda niyan, Poy, ha? Saan mo nakuha yan? Diyan lang sa tabi-tabi. At kung matatakot ka man, sana hindi ka lang basta matakot, kundi yung matuto kang kumilos kahit natatakot ka. Kasi 'di ba, minsan natatakot tayo, hindi na tayo gumagalaw. Kasi yan yung tunay na tapang. Hindi yung walang takot, kundi yung kumikilos kahit nanginginig yung nagshishake-shake na yung tuhod mo, ganon. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung may bulong man sa tenga ninyo, Ay, naku. tanungin nyo muna kung saan nyo nang gagaling. Hala! At kung alam nyong tama ang sinasabi noon, sundin nyo. Ay, talaga ba? Oo. Dahil minsan, ang pinakamalalim na katotohanan, hindi sigaw ang dating. Ano? Bulong lang. Ay, naku. May hugot na naman siya! Pero saludo kami kay Marco, Bakit na naman? kay Mahalia, Sino pa? kay Kaibyang, Bakit? at sa lahat ng piniling lumaban para sa tama. Ay. Maraming salamat sa kwento, Marco. Isang paalala sa ating lahat na ang kabutihan, kahit isa lang ang gumawa, kayang tapatan ang kahit na anong dilim. Amen! Amen naman dyan! Hanggang sa susunod pong kwento, sana sagutin nyo rin ang tanong ni Marco sa comment section, ha? Oo. Maraming salamat sa pakikinig. Aswang Radio.